Ama, sa aming pag-aawitan, dalangin namin, Panginoon, na malugod ka. Masabi namin, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat, kung gaano ka namin minamahal, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awit na ito, Panginoon. Maging sa aming pakikinig ng iyong salita, Ama, dalangin namin, Panginoon, na hindi lang ito basta dumaan sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na tuloy mo ito sa aming mga puso, makita ito sa aming buhay, Panginoon, magkaroon ito ng bunga sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa araw-araw na pagsama mo sa amin, Ama. Alam namin, Panginoon, itong oras na ito, Panginoon, ay patuloy mo kami kasamahan, Ama. Ama, patuloy namin i-send kami yung Holy Spirit mo, Panginoon, ang magulo sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na may taas at makita sa oras na ito. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samdalangin sa pangalan ng anak si Jesus. Amen.
hindi kami napupusan ng dahilan na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa kagalingan, sa salamat, Panginoon, sa kapayapaan, Lord God. Salamat, Ama, na bumubuo sa pag-ibig ng biyaya mo sa buhay namin. Pinupurlan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. And we humble ourselves before you, Lord, knowing that we are nothing without you. We can do nothing without you. Sa iyong papuri, sa iyong pagdating at pagsimamang. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos,
We honor you in this place, Lord God. We honor your presence, Father. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Purihin niya po, Lord. Hari ng langit. Hari ng lahat. Taas-taasan. Hallelujah. 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 Diyos, makapangyarihan sa lahat. Purihin niya po, Lord. Hallelujah. Oh, you deserve the glory, Lord. Hallelujah. You deserve all honor, Jesus. Hallelujah. Let's go, guys. Hallelujah. Papuri. Ang kataas-taas ng Diyos. Papuri. Sa ating nag-iisang kalapatitan. Papuri sa ating mga lubos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos na narapat siyang tulungan ng ating pagsamba, pagwalhati, pasasalamat, lalo na sa mga nagdadaang araw, tunay na ako na dakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Welcome po sa Christ Center World Harvest na walang ibang tinataas kundi ang Panginoon Jesus. Siya ang ating sentro, siya lamang wala na iba. Okay? Welcome nga po natin ang ating kapatid, si Brother Paulo. Nabisita natin ngayon. Welcome kapatid. Salamat sa iyong pagpunta. Ganahin ko medyo simula at tuloy-tuloy na pagkasama namin sa iyo sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. At sa mga, ngayon, may mga bata po tayong bago dahil bakasyon ngayon. At tama po yan. Every time na may mga bakasyon, nagbabakasyon sa inyo, nangyayari po dito. Okay? Na hindi yung, ay, pasensya na basta, hindi ako makakadala kasi may bisita. Ito po yung pagkakataon, yung mga bisita natin, malaman kung ano yung ginagawa natin every Sunday. Diba? Huwag po natin sarilinin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kundi bahagi po natin sila, isama po natin sila, anyayahan po natin sila. Kung ba sa ganon, mahamit nila, maranasan nila kung ano yung nararanasan mo na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So, salamat sa Panginoon. We are still continuing our series of financial breakthrough. Nais po ng Panginoon na magtuloy-tuloy ito. Meron na lang po tayo 3 Sundays. At magkakaroon tayo ng konting break dahil mag-Christmas, magkakaroon ng New Year, pero tuloy-tuloy pa rin yung breakthrough series po natin. Excited po ba tayo sa mga breakthrough? Na ngayon nagkakasakit pero dahil naniniwala tayo na still merong healing, di ba? Merong breakthrough sa ating physical, merong breakthrough sa ating relasyon, may breakthrough maging sa ating pananalapi, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. So, sa oras po nito, nagpaplano po akong gumawa ng libro. Ito ang magandang libro na gusto kong gawin. Interesting po ba? Paano yumaman kung walang ginagawa? Kung nagawa po ako nito, sigurado bestseller po po ito. Na kahit yung mga standby, yun ang gustong-gustong basahin. Tama? Diba, baka kahit bulang, mabili ng libro na ito at magbasahin. Magpabasa na lang. Pero huwag po kayo mag-alala. Kasi dahil nga po sa title pa lang, paano yumaman kung walang ginagawa, 100 pages na lang po. Pero yung 97 page lang po. Diba? Wala ka nang gagawin eh, diba? Papahirapan mo pa. So, bali 3 pages lang yung lalagyan natin. Pero hindi ko na nilalagyan ng autobiography. Baka pag sumikat kasi, bulubi nila ako yan. Diba? Ang hirap naman na, basta bakit ano ginawa mo dito? na nandito nakapaloob yung pamamaraan, paano ba yumaman yung walang ginagawa? Sino po interesado? Bagitin ko sa inyo. 3 page po ito. Ang una,
Kung gusto mo maranasan kung paano yumaman na walang ginagawa, ano ang kailangan mong gawin o mangyari sa buhay mo? Dapat po, number 1, kailangan ay magpanganak ka sa isang mayamang pamilya. O, di ba? Sino po meron ng number 1? Ay, pag wala po kayo nito, magpaampon po kayo. Okay? Wala kayong gagawin, di ba? Yumaman ka na walang ginagawa. Pero kapag wala na talagang gusto na mag-ampun sa inyo, dahil siguro malaki na kayo, di ba? Basahin niyo yung next page. Ano yung page number 2? Kailangan, ano daw po? Makapag-asawa ka ng matandang, mayaman, madaling mamatay. Yan. Para ma-enjoy mo naman, di ba? Kasi kung mag-aasawa ka na hindi mo din naman gusto, tapos magtatagal pa, hindi mahirap na mahirapan ka naman. So, halimbawa, ayaw naman, hindi nagkagusto sa inyo. Or, basta ayoko ng ganyang pamamaraan. Diba? Kasi Christian ako. Diba? Maghahanap ako ng tamang full-love. Diba? Dadako tayo sa pangatlong page. Ito yung pinagbabawal ng technique. Okay? Ready na tayo? Kung ano yung next page? Kailangan magkaroon ka ng maraming ghost project. Wala kang gagawin kasi nga ghost project nga eh. No? Di ba? So, hindi ka talaga nahirapan nito. Wala kang gagawin. Instant. Yaman. Billionaire. Nag-search po ako patungkol doon sa papaano yumaman ng walang ginagawa. Merong nagbigay sa akin ng 5 pamamaraan. Dahil hindi ko nagustuhan, gumawa ako ng sarili ko. Ang sabi nila dito, pamamaraan daw para sa pagyakang walang ginagawa. Una, ang sabi niya, kailangan baguhin ang inyong isip tungkol sa pera. Mindset. Ano yung last time na topic natin, yung mga tinapik natin, na ang pera ay tools, not master. Naalala niyo po? Tinuro ni Pastor Lance sa atin na yung pera ay tools. Huwag po tayong magpaaligin sa pera, kundi tayo ang masusunod sa pera. Kailangan baguhin ang mindset. Pangalawa, mag-invest sa passive income streams. Na nandun po, isa-alang-alang daw po natin mag-invest sa mga asset na maaaring magbigay ng passive income, katulad ng mga stocks, bonds, real estate, ng mga lupa, na kapag nagtagal ay wala kang ginagawa pero tumataas ang value. Na kahit hindi ka aktibo sa trabaho, meron kang passive income. Maaaring sabihin natin ay apartment, di ba? Merong passive income. Pangatlo, iwasan ang masasamang gawin sa pananalapi. Katulad ng overspending. Na bumibili ka na hindi mo makailangan, nagustuhan mo lang. Bili ng bili, gasta ng gasta. Gumawa daw ng budget plan at sundin ito ng mahigpit. Na hindi ka nang gumagawa ng basta budget plan kung hindi ini-implement mo ito. Diba? Madali lang kasi gumawa ng plan eh. Sige, pag magpapatayo na tayo ng bahay, bawal na mag-travel, bawal na kumain sa labas. Diba? Nagkakaroon ka ng detalyadong mga pamamaraan paano hindi ka mag-overspending or gumagasta ng sobra-sobra. At di daw, huwag kalilimutan yung pag-iipon. Kasi bahagi yan ng masamang gawin ng pananalapi. Na kapag hindi ka nagtatabi dahil sa iyong mga kinikita or income, ay nawawala o mauubos po ito. Number 4, mag-aral at mag-research. Last time, pinag-usapan po natin about wisdom. Na napakalaki ng naitutulong ng wisdom and understanding. Kailangan natin ng malinaw na karunungan, pamamaraan, kakainan. Paano lalo pa na matuto or i-develop yung ating mga income. So, at panguli, ay sabi daw, maging bukas sa mga oportunidad. Open-minded ka ba? Ang ibig sabihin, malaki daw ang tulong ng networking or mga connection. Hindi lang po kasi
Pag sinabi networking, hindi ito yung mga sali-sali tinda-tinda. Kumbaga, bawat isa ay may network. Tayo po, ako, ini-encourage ko po ang bawat isa na sa kanilang negosyo magawa ng qualifier or gumawa ng Facebook account. Why? Because we can share. Halimbawa, si Sister Miles, wala pa rito. Diba? Na mayroong curtain, tsaka mga blinds. So, sa pamamagitan nito, ay i-connect po natin ang mga tao. Katulad ng Green Thumb na about gardening. So, kung pwede silang mag-connect sa mga pag-gupit, pagluluto, pagtitinda, napakalaking tulong yung maging bukas, yung opportunity natin para i-connect sa mga bagay nito. Pero, sa lahat ng ito, masasabi pa rin natin, hindi tumutugon o sumasagot sa paraan na wala kang gagawin. Nakuha nyo? Hindi pa rin siya nag-serve ng paraan sa pagyaman na walang ginagawa. Ang sabi nga natin, ang sama natin, walang ginagawa. So ano ibig sabihin nito? Yung mga bagay na yon ay isang kahibangan. Okay? Pangarap lang. Ito po yung pangarap ng marami na kumita, yumaman, nawala ko yan. Sabihin na natin, umasenso sa buhay nang walang ginagawa. Diba? Yun yung mga pangarap ng tambay na hanggang ngayon nangangarap ka rin. Na sa pamagitan ng kanilang, na sa kanilang pag-istambay na walang gagawin ay patuloy silang aasenso sa buhay. Tama? Sa balik ngayon, nais po natin maunawaan, maintindihan ano ba yung biblical na pamamaraan para tayo ay umangat, para tayo pagpalain ng Diyos. Ano yung kinakailangan natin gawin? Nagawa ang Diyos ng pamamaraan. Tandaan po natin na sa kanyang pagpapala, nais niyang ibuo sa atin, hindi lamang po tayo kailangan tulungan. Meron siya mga channels, meron siya mga daluyan na kung saan ay nagpo-connect or ma-absorb mo yung pagpapala na ginagawa niya or pinapadali niya sa bawat isa. So, yung papaano yumaman ng walang ginagawa, isa po itong malaking kahibangan. Kailangan i-explain na po ito. Okay? So, balik dahil nga sa panahon ngayon, parang ang daming pamamaraan na nasasabi sa atin, ito ang dapat mong gawin, ito ang dapat mong gawin. So, balik, ano nga ba talaga yung tinuturo ng Biblia? Okay? Na ngayong umaga ay pag-usapan natin na ang Diyos ay ibigay ng pamamaraan para tayo ay bigyan ng pagpapala. Sa pamagitan nito, ito po yung ating topic ngayong umaga. Anong ating topic? Magtrabaho ng may pagsisikap at layunin. Sa English po ay work diligently and with purpose. Okay, sabi nga po natin basahin, tayo po tayong lahat. Basahin po natin dalawang verse lang po ito. Sabi-sabi na po natin basahin. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at higit sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon hanggang timpalan nila niya para sa inyo. Nanalangin tayo. Aming Diyos na dakila, aming sinasamba, pinasasalamatan, at pinupuri Panginoon ngayong umaga. Marami pong salamat dahil minsan mo pa kaming pinagsama-sama upang sambahin ka, luwalhatihin ka, at pakinggan ang iyong mga mensahe sa umaga nito. Lord, we invite your presence, Lord God. Patuloy ka nga pong kumilos sa aming kaligitnaan. Hinihiling po namin in the mighty name of Jesus that you will teach us, mold us, Lord God. Patuloy na umaasa po kami na bibigyan mo kami ng karunungan at kaunawaan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Maintindihan po namin ito ng malinaw. Aming Diyos na namamahagda in the mighty name of Jesus. Sinasansala po namin ito. Patuloy kang magpahayag, maging doon sa mga kapatid namin na nanunood ngayon through online, Lord God. Lord, we pray that you will minister to them also. Na sa pamagitan ng mga mensahe ito, patuloy kang mahayag. Ang kalooban mo ang aming masunod, ang nais mo ang aming magawa.
Dahil sa oras po na ito, sa iyo po namin tinitiwala ang lahat, mapapurihan ka habang kami ay nakikinig sa umaga ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. So sa panahon po ngayon, ang dami-dami po ng tao nagtatrabaho. Araw at gabi. Na sa umaga, papasok, aharap sa mga deadlines, yung mga pagkakataon, kasama mo yung mga hindi mo kasundo na trabaho, clients, o maging ang yung boss. Diba? Na dahil lang gusto mo na kumita, gusto mo gawin lang yung ginagawa mo, pinagsipiyagaan mo ang pagtatrabaho. Amen? Kaya sa kabila ng kabalang ito, nakakalimutan na rin natin kung bakit tayo nagtatrabaho. Bakit nga ba tayo nagtatrabaho? Para siya mahal sa buhay. Para sa buhay. Yung iba, yun nga, para sa pera, para makabayad ng bills, para sabihin natin, hindi mapagdalitan commander. Ay, nakaupo ka na naman dyan. Nakaiya ka pa naman dyan. Na tayo gumagawa at madalas pagunan po tayo. Amen. Uwi ka ng pagod, stress, madalas yung iba pa nga, tapos na yung trabaho, hindi pa rin natatapos sila. Umalis na doon sa workplace, pero pagdating sa bahay, trabaho pa rin ang nasa isip. Hindi po natatapos. Pero tanda po natin, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin makita, maunawaan, na yung ating paggawa o trabaho ay hindi lang pagsagulat o pang-araw-araw na responsibilidad. Ito po yung ministeryo, pagsamba, paglilingkod at paraan para luwalhatiin si Kristo. Nasa buhay po natin ito, tayo po ay magtatrabaho na may pagsisikap at may layunin. Hindi para lang sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Na pag-usapan po natin ngayon kung paano ba na ito, kung wala talagang ibang choice, di ba? Yung parang nais natin, kasi patulad ng kanina sinasabi ko, imposible na ikaw ipagpalain kung hindi ka gagawa. Amen. Imposible. So, ang tanong na lang, paano ito gagaan? Amen. Di ba? Kung wala ka ng choice, para bang pag-aaral, hindi ka po pwedeng gumraduate kung hindi ka pumapasok sa school. Tama? Posible yata, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang pumasok, pasado ka. So, sa ay gusto mo, kailangan mo, pumasok. So, kung pwede kong pumasok na malungkot, at kung pwede kong pumasok na masaya. Diba? Ganun din sa trabaho. Hindi ka po pwedeng sumweldo, nasasabihin mo lang, ay sige, pumirma na ako ng kontrata, pagkatapos tapos na. In reality, ano kailangan? Kailangan pumasok. So, tanong, paano tayo papasok ngayon masaya? Paano ngayon may iba yung ating perspective pagkatapos sa trabaho? Kasi hanggang hindi nagbabago yung isip mo, kahit madali lang ang yung trabaho, mahirap ang work. Tama? Kahit madali lang yung subject, mahirap pa rin yan. Kasi hindi tama ang iyong pag-iisip patungkol dito. So, tignan mo natin, pag-usapan muna natin, ano ba yung work? Paano tinitingnan na Diyos ang work? At paano yung dapat natin maunawaan ng bakit ano ba yung trabaho? Ano ba yung paggawa? Okay? Number one, tandaan po natin ang trabaho ay saan? Pagpapala. Hindi po siya pasabi. Ang nakakalungkot ngayon, dahil nga sa batang gulang pa lang, nakikita nila yung work na napakahirap. Tama? Nasa batang gulang pa lang, pag pinaglinis mo ng plato, pinagugas mo ng plato, pinagwalis mo ng sala, parang napakabigat, napakalaking na yung kanilang ginawa at napakahirap na para silang mamamatay. Hindi naman ka. Aray! Ngayon nga kami, naglalaba kami ng mga damit namin. Basta ibang level na yun. Okay lang yung paghuhugas, paglalaba. Ay, paglalabasa, pwede paglalaba. Basta ibang level na yun. Pero, ano ba talaga? Kailangan kasi maitama sa atin yung pananaw patungkol sa word. Ay dito, nais ng Lord, na makita natin
na ito pala ay isang pagpapala, hindi isang pasanin. Kung malalaman natin na ito palang work ay daluyan ng blessing ng Lord, anong gagawin mo? Diba? Diba lagi natin sinasabi, Lord, pagpalain mo ako. Sinasabi ng Lord, magtrabaho ka. Amen. Diba? Kapag inili mo yung pagpapala ng Diyos, dapat willing kang sumunod. Kasi ninyo, sa Bible, ang daming binalas ng Lord. Hindi nang tumukama. Imagine, nung si Simon Pedro, nung sinabing magdamag, nung nagtatrabaho, di ba sabi doon, magdamag, Panginoon, magdamag na eh. Tapos ngayon, utusan mo na naman ako. Wala pang pwedeng bumaba na lang yung mga isda. Di ba? Pwede ba naman pakiyatin eh. Pakiyatin yung mga isda doon sa bangka. Pero dahil nais ng Lord na ipakita sa atin, that the work, yung ating paggawa, isang daluyan. Amen. Di ba? Ito yung gagawing daluyan ng pagpapala. Ito yung gagawing device ng Panginoon para sabihin sa iyo na bigla kang inaangat ng Diyos sa buhay. Pero nga, dahil nga sa kanilang kaisipan, na, ito na naman, lalo bukas, Lunes na Lunes, nakapagpahinga kayo na mahabang bakasyon, Luis, karap, di ba? Kaya excited tayo sa bakasyon eh. Pero tignan po natin. Sabi, the kingdom of God, work is not a curse. Hindi po siya sumpa. Diba pag sumpa, inaagawa. Sino po rito gusto ng pagpapala? Amen. Sino po rito gusto ng trabaho? Amen. Diba? Dapat pag sinabing trabaho, amen. Kasi hindi imposible na babagsak ang pagpapala ng Diyos habang ikaw ay pupupuyang pinakita. Meron po akong nag-advisean, isang kabataan, sabi ko, sis, nag-aanip ka ng trabaho, hindi mo makuha yung trabaho dahil medyo mataas ang hinahanap mong posisyon. Bumaba ka muna. Kasi wala ka pang experience. Kasi bata. Mas meron kong mas magaling sa iyo. Mas maraming may experience sa iyo na unang makukuha. Asahan mo pa bang makakahayag ka agad? Simula ka sa una. It's not a curse, it's holy. Na tinawag ka din ng Diyos. Imagine, kung sinabi ni Paul, sa Romans chapter 12, offer your body as a living sacrifice. Bakit hindi patay? Kasi ang patay hindi gumagawa. Diba? Hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Kaya sila sabi ng Panginoon, oy, yung mga katawan na yan, gawin niyo yung pagsamba sa Diyos na buhay na katawan. Bakit? Ito pala yung ating expression ng worship. Hindi ka lang pala tuwing linggo sumasamba. Amen. Tandaan po natin yan, mababago ngayon yung ating pananaw sa buhay at lalong magiging madali na sa atin ang mag-work kasi kung ikaw ay mananamba, hindi mo na kailangang hintayin ang linggo para sumamba sa Diyos. Kundi sa iyong paglalaba. Diba? Sa iyong pagtupot ng ingrown. Diba? Nagwo-worship ako sa Lord. Amen. Sa iyong pagtuturo, sa iyong pagluluto, ginagawa mo na itong expression ng pagsamba sa Panginoon. Ang ganda nito, sabi nito, it plays a vital role of financial breakthrough. Kaya ang dami-dami nga natin pinag-uusapan patungkol sa financial breakthrough, pero bakit hindi pa rin nangyayari ang iba? Kasi ito yung merong vital role na gusto ng Diyos gumawa. Nakukuha ko natin. Nais ng Diyos na gumawa ka. Dahil ito ay magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at sa susunod na generation. Putulin mo na yung poverty mentality. Magsimula ka na ngayon kumilos. Pagpasilin ko natin. Sabi ng Genesis chapter 2, verse 15, the Lord took the man, si Adam, and put him in a garden of Eden to work it and keep it. Kumbaga, kinuha ng Panginoon Diyos si Adan at
sinasabi upang magtrabaho ito at alagaan ito. So, ano po yung unang trabaho na ginawa ng tao? Ano daw po yung first job or work na ginawa ni Adan? So, madaling sabi, gardener. Di ba? Magsasaka. Green thumb. Mga bagay na may patungkol sa halaman. Natawag doon sa science, botany. Right? Botany. Yung mga taong magsusuot ng bota. Ano, may patungkol sa mga halaman, uri nito, sa pag-aalaga nito. Kumbaga, ito yung unang trabaho ng tao. Hindi lang siya mag-alaga, kundi, ano daw, to keep it. Hindi yung basta-bastang trabaho, tapos na. Amen. Di ba, hindi yung, ay, matapos ko lang yung isang araw na ito, tapos na. Okay na. Kung hindi, may pagpapatuloy. So, ito yung bahagi ng original design ng Panginoon sa atin. Nasa pamamagitan po nito, ay hindi po ito curse. Hindi po ito sumpa. Madalas kasi yung isip ko, eto na naman si sumpa. Eto na naman si pahirap. Hindi po pahirap ang trabaho. Lalo na sa mga anak ng Diyos. Amen. Nasabi nga nung kinurse ang lupa, hindi po si kinurse ang lupa, sabi nga tutubo yung mga damo, mga tinik. Pero nung si Jesus pinato sa kung saan nangyari, sinukutan siya ng koronte. At hindi lang yan, kasi ninyo po, alam niyo po ba, ang Panginoon, hindi lang siya yung Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos Ama ay hindi lang Diyos na sabihin natin nagliligtas o mabiyaya. Ang Diyos Ama ay Diyos ng trabaho. Ano sabi po dito sa Genesis chapter 2, 2 and 3? By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Verse 3, then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. So, ang Lord daw gumawa ng 6 na araw at nasiyahan siya. Ang tanong, nasisiyahan po ba tayo sa ating mga ginagawa? If that is a channel of blessing, dapat nasisiyahan ka. Unang araw ka lang, excited na ako! Kasi kikita ako dito. Di ba? Parang, excited na ako kasi dadaluyan ito ng pagpapala ng Diyos. Hindi yung linggo ka, lunes na ako. Ang sakit ng katawan ko. Ang hirap ko na. Kailangan mo pa ng mga pampasigla. Pagkaya ka ng 5,000 anak, pag hindi ka pumasok, wala ka nito. Diba? Kailangan pa natin ng pampagana. Pero tandaan po natin, this is the channel of blessing. Hindi po siya sumpa. Kumbaga, ang Lord mismo, nasiyahan sa kanyang ginagawa. Tingnan po natin So, ang trabaho ay pagpapala, hindi para sa amin. At ito yung magiging special daw yung rest natin kung ikaw ay gumagawa. Ang hirap yata magpahinga na walang word. Sino nakaranas noon? Ang hirap magtulog ng tulog ka ng tulog. Diba? Ang hirap magpahinga na wala kang ginagawa. Ang hirap magpahinga nang hindi ka napapagod. Dahil wala kang ginagawa. Pasanin po natin. Kung sinabi ng verse 3, ano sabi doon? God blessed the seventh day and make it holy. Nagpahinga daw po ang Diyos. Pero, ano daw po nangyari bago siya magpahinga? Madalas kasi nakikita natin, uy, yung seventh day holiday yan. Tama? Sabbath day. Pero pansinin niyo po na kailan ba nagpahinga ang Diyos? Sinasabi ng maraming seventh day. Pero ang totoo, kailan nagpahinga ang Diyos? Kailan? Walang pahinga. Wala. Wala. Just wala. Ano sabi ng verse 2?
On the seventh day, God had nagpahinga lang ang Diyos nung natapos na siya sa paggawa. Doon sa creation. Hello? Nakakuha niyo? Kung madalas kasi inisip natin, oy, holiday, seventh day. Pero ang totoo, mali lang po ito. Inulit pa. Diba? God finished the work. And then sa verse 3, He rested for all the work of creating that He had. Hindi po nagpahinga ang Diyos nung siya'y gumagawa. Kundi, nung natapos pa lamang niyang gawin ang lahat ng paglikha, doon pa lamang siya. Ano po ibig sabihin? Huwag kang tumigil hanggat hindi ka tapos. Huwag kang magpahinga hanggat di ka tapos. Hindi po workaholic ang Diyos. Meron siyang time frame. May panahon ng trabaho at may panahon ng pahinga. Pero saan kasi pag-usapan yung pahinga? Wala na trabaho, pero pahinga. Di ba? Pero dito, pinapakita sa akin, yung descendant din. Natapos niya lamang yung kanyang trabaho na dapat gawin at mangyari, kaya doon siya nagpahinga. Upang ipakita sa atin, na totoo nga eh. Tama yung sabi ng iba, kailan nagpahinga? Sabi, kakahinga ng Diyos eh. Patuloy pa rin siyang gumagawa sa buhay natin. Pero yung creation, natapos po. Amen. Para lamang magbigay sa atin ng halimbawa na God is the God of Sabbath. Na merong rest sa Panginoon. Hindi lang puro trabaho, pero hindi lang puro rest. Dapat meron din. Meron din. Ayun, di nyo naman masabi. Meron din work. Kaya tandaan po natin, hindi ka lang basta nagtatrabaho. Kung hindi, inutupan mo yung pagkatapos ng Diyos. Na sa bawat iyong paggawa, dinesign ka dyan ng Diyos. Binigyan ka ng gifts na ability ng Diyos, ng mga kakailan ng Diyos para gamitin. Amen? Hindi yan nakadesign para sa iyo lamang, para kumita lamang. Kung hindi, may tawag ka ng Diyos. Kaya sa panahon na kailangan kang gamitin ng Panginoon, di ba? Noong nagtayo ng wall, hindi naman ang Diyos nagtayo ng wall eh. Napamugsak na nga lang sa sigaw eh. Hindi ba po pwedeng, Lord, sisigaw na lang kami. Hindi tayo yung in church. Lord, sisigaw na lang kami. Hallelujah! Kailangan mo magtrabaho mo. Kasi, binantin ka dyan ng Panginoon. Binisahin ka dyan ng Panginoon. Meron ka dyan. Kaya hindi ka lang basta nagtatrabaho. Kung hindi, inutupad mo ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. You're not just working a job. You're fulfilling a calling. Grabe, no? Nasa akin palang pagluluto, pinupulito ko yung calling ng Diyos. Sa aking paggagawa ng kortina, pinapaganda ko yung bawat akala nila. Diba? Pinupulito ko yung calling sa akin ng Diyos. Sa aking mga ginagawa, malaki man o maliit, ginagawa ko yung tungkulin na pinapagawa ng Diyos. Hindi lamang po yan. Doon sa trabaho, nais ng Diyos na hindi lang basta trabaho. Ang nais ng Diyos ay ang pagsisikap na nagdudulot ng pagpapala. Pagsisikap na nagdudulot ng pagpapala. Ang sabi ng Kawikaan 10:4, lazy hands make for poverty. But diligent hands bring wealth. So sa Tagalog, medyo bumabaw ang salita. Sabi dito, ang tamad ng mga kamay, kung niya ng asawa, ay nagdudulot ng kahirapan. Ngunit ang mas sipag na mga kamay ay nagdadala sa kanya ng yaman. So, yung masisipag na kamay, pero hindi lang po masisipag ang nakalagay doon. Pag sinabi natin diligent, ito daw po yung pagsisikap. Kumbaga, ito yung paraan ng Diyos para sa pag-increase. Sabihin nga po natin, increase. Sino gusto ng increase? Amen. Amen. Mapatrabaho, mapanegosyo, gusto po natin increase.
Pero hindi ka lang kailangan gumawa. Kung gusto mo ng increase, kailangan mo ng pagsisikap. Kasi ang daming challenges. Ang daming kompetensya. Amen. Ang daming mga bagay na sasabihin natin magiging hadlang para sabihin natin hindi ito magpatuloy. Kaya nais ng Panginoon na kailangan natin ng pagsisikap. Sino nakakakilala kay John Toronto? John and Marcia. Kay Delia Atay-Atayan. Si Donya, ano yun? Donya Delilah. Ano lagi niyang sinasabi kay John? Ayun! Sabi, wag ka naman! John! Magsumikap ka! Bakit? Bibigyan pala yun. Nasabi dito, yung kamay ng mga tamad ay nagdadala ng kahirapan. Kaya po, sorry, na doon sa istorya na yun, ang yaman nila doon, Delia tayo, tapos si John Toronto. Ngayon, Bongalo Daniles, kaya ngayon sumunod na series, hanggang kayo, nasa ilalim pa rin, sa Miriles pa rin nakatira. Bakit? A lazy hands for God. But, the diligent hands bring them. So, kung magkitaluhin ang pagpapala, simulan mong maging diligent. Ano ba yung ibig sabihin ng diligent? Means, to get something with a careful and persistent effort. Isang hindi, madalas, di ba persistent, pero hindi naman maingat. It implies a strong sense of attention, dedication, and industrious. So, ibig sabihin, may matinding attention, dedikasyon, at kasipagan. Bahagi lang yung kasipagan, pero dapat doon pagsisikap. Kasi ang daming discouragement. Diba, unang araw pa lang yan. Sa trabaho, negosyo, unang buwan, bakit parang puro tayo panawal? Hindi. Bakit walang customer? Bakit walang nagpupunta? Wala yata, puro tayo gastos. Walang pumapasok. May mga bagay, pangyayari sa buhay natin, ang daming discouragement, ang daming hadlang. Kung wala kang pagsisikap, hindi mo mararanasan yung nais gawin ng Diyos. Amen. Kaya, yung meron daw diligent, o yung diligent daw, hindi basta sumusuko. Nakapokus, nagpapatuloy hanggat hindi ito natatapos. Amen. Nasa buhay natin ganun din, mapa-ministeryo, mapa-relasyon, nais ng Panginoon, karoon tayo ng diligent. Maging diligent po tayo. Magsumikap po tayo. Ano po yung sabi? Okay. Sabi, ang katamaran ay naglilimita sa mga pagpapala. Ang kasipagan ay nagbubukas ng promosyon. Gusto mo ma-promote? Gusto mo increase? Magsimula tayo magsumika. Amen. Na hindi na po ito yung patungkol sa sobrang pagtatrabaho. Kung hindi, pagtatrabaho na may layunin at kahusayan. Nasa iyong paggawa nito, dahil inuhusayan mo, sinisikat mo, pinalanag mo pa, ini-improve mo pa, dinidevelop mo pa, hindi lang kung ano yung pinagawa sa iyo, yun ang gagawin mo. Dapat may extra effort. Kasi kung pare-pareho lang kayo ng performance, bakit kayo increase? Bakit kayo po-promote? Amen. Kahit kayo mo. Eto, late akong pumasok. Diba? Pag break time, puro nagadala. Tapos na break time, dumadaldal na. Sino magre-rehearse? Gusto ng Panginoon, sabi nga, ang kapamaran ay naglilipitan ng kapamaran. Subalit ang kasipagan ay nagbubukas ng promosyon. Sino po nakabasa na ito? Dadami ang science sa negosyo mo this November. Woo! Di ba ang sarap basahin? Amen? Kasi basahin.
Pero kung mananatili kang nakaupo at walang ginagawa, darating si November, matatapos si November, darating si December, wala ka rin mangyayari. Applicable lang po ito sa mga taong nagsusumika, nagpapatuloy sa pagtatrabaho. Huwag mong angkinin ito kung wala ka naman ginagawa. Amen. Diba? Baliwala po yan. Baliwala yung mga buwan. Pero tandaan niyo po ha, kung kayo'y gumagawa dahil alam mo ito yung tawag ng Diyos sa inyo. Diba? Na kahit anong araw yan, kahit sasabihin natin patayin na araw, bubuhayin yan. Amen? Yung kahit na yung araw na parang maghirap na hirap yung mga tao, pero dahil nga ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay gumagawa at alam mo, ito yung lalo yung napapapala ng Diyos, may pagbabago. At may enjoy mo yung paglilingkod. Sabi nga, ang pagsisikap sa trabaho, hindi lang trabaho, kundi paglilingkod sa relasyon at sa pananampalataya. Na gusto ng Diyos maging diligent tayo. Gusto ng Diyos na magsumikap po tayo sa ating paglilingkod, sa ating relasyon, lalo higit sa Diyos. Yung ating pananampalataya sa Diyos. Naghahanap ang Panginoon ng mga taong bibig. Amen. Pakagano'n mo nga sa katabi mo, mula ngayon, I will work diligently. Hindi masabi. Ulitin natin. Mula ngayon, I will work diligently. Amen. Work diligently. Sabi nga, kung gusto mo pang pagpalain ng Diyos ang iyong mga kamay, tiyakin mong gumagawa o ginagawa, may ginagawa. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang iyong mga kamay. Amen. Bagaman si Juan Tamad ay Pilipino, dapat wala tayong lahi dito. Amen. Pangalawa, ang masikap daw po, hindi takot magsakripisyo. Amen. Yung mga masisikap, hindi lang masipag, kundi nakapokus, determinado, tuloy-tuloy hanggang hindi nakapokos, hindi ko po ito takot magsakripisyo. Kasi hindi po namin si Jesus. Di ba si Jesus, hindi po siya tamad sa kanyang mission. Kahit sabihin po natin, hindi siya tumigil sa mga pressure, sa mga sasabihin na natin pagod, pag-uusig, tapos nandito po yung nabiglalong matitigas ang ulo. Amen. Nandun pa yung mga tao na palaasa. Gusto lamang ng himala, ay pagpapala, pero pagdating sa pagsunod, hasta la vista. Amen. Diba? Si Jesus hindi siya tumigil. Nagturo siya, nagpagaling siya, nag-minister siya. Kasi hindi siya kakaling sa Diyos. Hanggang doon sa huling araw, sabi nga doon, hanggang sa kamatayan. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Hanggang doon sa krus. Para ipakita sa atin ito yung trabaho. Hindi lang siya karpenter. Kung hindi tagapaglingkod ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, masasabi natin, sa paglilingkod, pagod sa paglilingkod, pero hindi sawang maglingkod. Amen. Hindi pagod. May limitasyon ng ating katawan. Okay? May iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Pero, hindi po tayo sawang maglingkod. Amen. May sakit ang ating mga mahal sa buhay. Pero, pansinin po natin, pagod sa paglilingkod, pero sasabihin nga po natin, may fulfillment sa loob. Amen? May fulfillment. Tandaan po natin, kahit mahirap yung trabaho, kapag alam mo si Lord ang dahilan, masaya ka ka. Amen? Hindi dahil sa kinita. Kasi minsan, maghapon kang busy, akala pa na kinita, pero wala ka na. Palawan ka. Dagdag ka, bayad sa kuryente, bayad sa pwesto, bayad sa mga nagawa. Pero, pansinin po natin, kapag si Lord, kinuha mo ito sa Lord, may pagod, pero may nagsala. Di ba? Nababawasan. Ito, maghapon tayo every Sunday.
Kunting oras lang yung pahinga, matatapos service ulit mamaya. Tapos mamaya, meron pa akong kakausapin. Meron pa akong kakausapin. Ayaw na. Pagod sa paglilingkod, pero hindi sa umaglilingkod. Dahil, kapag meron pagsisikap, hindi ka ako magsakripisyo. Amen. Kaya nga, kung gusto mo pong gumawa, okay, magtrabaho ng madali at magaan, ito po yung number 2. Magtrabaho ng kailangan. Na hindi ka lang basta magtatrabaho. Ano po sabi ng Colossians ulit, ang binasa natin? Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo, o gawin ninyo ito ng buong puso, na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Alam niyo po sa pagkagawa, na wala doon ng puso, napakahirap po. Kapag yung katawan mo lang, isipan mo lang na doon, ang bilis kang mapagod. Pero kapag nilagay mo ang puso mo doon, ma-enjoy mo ang iyong ginagawa. Diba? Na kahit anong hirap, masasabi mo pa rin dumadali. Tanda ko na, especially mga kabataan, sa mga nagsisimula, wala pong madaling trabaho. Hindi po ako nagmumura. Sinasabi ko lang yung reality, walang madaling trabaho. Lalo na sa simula. Okay? Yun po ang reality. Huwag mo kayo mabibigla, lalo sa mga kabataan. Lahat po ng trabaho mahirap, especially sa simula. Pero alam nyo, pagtagal, maunawaan nyo, wala palang mahirap na trabaho kung nandoon ang gusto. Di ba? Walang mahirap na trabaho kapag naiintindihan mo na, kapag binuhos mo na yung puso, pinipigilan ka na nga ayaw mo pa rin tumigil. Ginagawa mo pa rin. Kasi nandun yung puso, na-enjoy mo yung mga bagay nito. Pero sabi nito, huwag mo na yung puso na yun. Na yung ginagawa ito, hindi sa tao, kundi para sa Diyos. So, ano po ba? Ano yung layunin? Bakit ko gumagawa ng katrabaho? Ito. Paggawa para sa Panginoon. Na tayo gumagawa para sa Panginoon. Naalala ko po merong isang hari daw na nagmamasid-masid sa kanyang karya. May nakita siyang 3 mason na gumagawa ng mga bato, nagsasal-sal ng bato. So, nilapitan niya yung isang mason at tinanong, anong ginagawa mo? Nasabi ng isang mason, nagbabayad ka lang ng mga utang. Trabaho lang para makakain ng pamilya. Pagkatapos, pumunta siya sa isang pangalawang mason. At tinanong niya din, anong ginagawa mo? Sabi naman ng dalawa, ako po'y gumagawa ng pader para gumawa ng magandang pangalan sa aking bayan. Pagkatapos, lumipat siya doon sa Adlo. At tinanong niya, anong ginagawa mo? Nasabi niya, ako po'y tumutulong magtayo ng templo para sa aking hari. Na merong kasiyahan. Tingnan po natin, pare-pareho yung 3 na gumagawa. Pero meron po silang magkakaibang alam. Yung isa, nagtatrabaho para mabuhay. Diba? Yung pangalawa, nagtatrabaho para sumika sa kanyang sarili, katanyagan. Yung pangatlo, nagtatrabaho siya ng may layunin. Nagtatrabaho siya sa kalwalatian ng kanyang hari. At bilang mga mananampalataya, tandaan po natin, maraming tao nagtatrabaho araw-araw, pero ang tunay na pagpapala ay ang daw may puso na nakatuon sa hari ng mga hari. Amen. Na doon, kung tayo gumagawa para sa Panginoon, makikita po natin, magkakaroon ng fulfillment yung ating ginagawa. Ang sabi nga ng Colossus ulit, ano man ang yung ginagawa, gawin ito para sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, sabihin natin, simple man lang yan. Kung ikaw ay janitor, tagalinis ng CR, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Diba? Kung ito'y tagahiwa ng sahog,
At hindi pa tagapagluto, tagahiwa lang. Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Simpleng trabaho. Pero kung ginagawa doon po natin sa Panginoon, sabi, hindi ka lang daw sa sweldo, para sa sweldo. Hindi lang para mapansin, kundi para kalugdan ng Diyos. Pakibulang nga sa iyong katabi, sa Lord ka magpa-impress, hindi sa tao. Amen. Di ba madalas kasi nagpapa-impress tayo sa boss natin, sa mga kaligid natin, katrabaho natin. Pero dapat ngayon, bago tayo umuwi sa lugar na ito, kung lahat pala ng ating gagawin ay para sa Diyos, dapat ang Lord ang ma-impress natin. Kasi pag sa tao, nagpapa-impress na tayo kapag nakatingin sila. Diba? Kapag nandiyan, asintog-sipag, ang galing-galing, pero pag wala, nakamusta. Kapag nakatalikod, kamusta na? Diba? Nagbabago. Pero kapag sa Diyos tayo, gumagawa at naglilingkod kahit walang nakakakita. Nandun tayo sa sinasabi natin best performance mode. Diba? Kapag lagi ka nandun sa best performance mode na ginagawa mo ito para sa Lord, eh hindi po magtatagal na andyan sa promotion. Diba? Kasi laging best eh. Hindi yung matapos na lang yun. Pero kung alam mo, ang Lord ang siya nakatingin sa iyo, sa Lord mo ito ginagawa, in-level up mo ito. Sa mga nagnegosyo, yes, hindi po sasabihin natin promotion, pero nakandyan sa increase. More customer. Diba? More works. More projects. More clients. Amen? Kasi nag-extra ka eh. Hindi, oy, siguro naman na lang. Oy, class A na lang yung trabaho ko, class B. Kapag yung malaki ang bigay, doon lang ako magka-class, first class. Amen. No amen. Diba? Dapat, ganun po natin. Kung ito'y ginagawa natin para sa Lord, ano man daw ang ating ginagawa, ano man ang iyong trabaho, estudyante, di ba? Galingan mo, hindi para na sabihin na, uy, para ko impress ko si mami si daddy. Or para impress ko, bumilib sa akin. Di ba? Hindi. Gawin mo to para sa Panginoon. Galingan mo para sa Panginoon. Sabi ko nga, tandaan ko natin, kapag alam mo na si Kristo ang pinaglilikuran mo, nagiging matapat ka kahit walang nakakakita, mawawala po yung mga ghost project. Matadaya mo tao pero Amen. Mawawala po ng ghost project kung di magkakaroon ng mga Holy Ghost project. Amen. Pinapalakpakan niya. Diba? Dapat ito nangyari, mga Holy Ghost project, na ito, I will do my best. Gagalingan ko, aayusin ko para sa Panginoon. Masyado nang sikat yung Ghost Project. Sumabay pa sa Halloween. Pero gusto ng Panginoon yung Holy Ghost Project. Na kahit anong ginagawa mo, gusto ng Panginoon na lahat ng ito para mag-please mo ang Panginoon. Diba? Kung ito yung pagtitinda, pagsaservice, pagtuturo, pagbenta, negosyo man ito, nais ng Panginoon na makita po natin, na tanda po natin, our goal is to please God. Na ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Ito yung worship natin sa Panginoon. Paano natin ito ginagawa? Para mapasaya ang Diyos. So, kailangan po natin ito. Pangalawa, sasabi po natin yung trabaho ay daan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Na sa pamagitan daw po ng ating attitude sa trabaho, mararanasan nila o makikita po nila yung mga testimony natin na tayo bilang mga mananampalataya. Bakit ganito to si Brad? Kahit sinisigawan na ni boss, masaya pa rin. Diba? Hindi yung kapag nakatalikod si boss, puro mura. O dinuduran yung coffee niya. Diba? Yung mga ganun eh. Hindi.
gumagawa. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng mga trabaho natin, ito po yung ating mga mission field. Hindi mo kailangan mangaral ng John 3:16. Kasi ang daming iba, takot, di ba, mangaral ng John 3:16. Kasi, kamusta ba yung ating ginagawa? Kamusta ba yung ating attitude sa work? Kaya niya pinagpapala ang work kasi gusto niya maging instrumento ito na makita yung ating kasipagan, pagiging totoo, pagiging maayos, yung ating integrity. Kapag nakita nila yung nakikita nila sa Kristo. Hindi kung ano-anong pangit na nananililig sa atin. O puro reklamo. So, makikita rin yung mga katrabaho ng yung mga client. Diba? Na yung mga estudyante, yung mga klase, ito yung tao na sinasamahan ng Diyos. Lagi kong binabagit sila Joseph, sila Isaac, lagi, di ba ang sasabihin, sinamahan sila ni Yahweh. Nakita ng mga tao na sila'y kasama ni Yahweh. Kahit si David, o si Daniel. Si Daniel, bilib na bilib yung mga hari sa kanyang karunungan, sa kanyang pagiging makadiyos. Na kahit doon sa leon, yung hari, umaga pa lang, pinuntahan na kagad siya nung nilagay siya sa leon. Para alamin kung ano nangyari. Bakit? Kasi nga alam niya, may tangkulin ng Diyos. Saan kaya? Sa trabaho kaya natin, nakikita kaya ang Diyos. Kung ito yung kanyang channel of blessing, kung ito yung kanyang paraan para sabihin natin maging daluyan ng pagpapala at paraan ng pag-ibagay, hindi ko mahirap hanayahan yung mga trabaho po natin. Hindi ko mahirap imbitahan yung ating mga kaklase kung nakikita nila kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, ang layunin po natin, hindi lamang para kumita, kundi upang maipakilala ang Diyos sa pamagitan ng ating gawain. Na sa ating mga ginagawa, makita po nila, grabe, kami sumuko na pero ito hindi pa. Kasi, nananampalataya tayo na may gagawin ng Diyos. Amen. Dahil sa kabila noon, kaya pa rin ng Diyos na kumilo sa atin. At pangatlo, magtiwala sa gantimpala ng Diyos. Na yung word, blessing ng Panginoon, na lahat ng ating gagawin, para sa Panginoon, hindi lamang yan, may kaakibat na gantimpala. Sabi nga, ang Panginoon, ang tunay na tagapagbigay ng gantimpala. Colossians 3:24, yamang nalalaman ninyo, tatanggap kayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Alam niyo po, maraming tao na dismaya sa trabaho dahil hindi sila nakikita, hindi napapansin. Meron ba nakakaranas na yun? Nakailang sipak mo na, para bang wala pa rin yung grace. Ginagalingan mo nga, wala pa rin nangyayari. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang nakakakita sa iyong ginagawa. Amen. Na hindi niya nakakalimutan yung bawat pawis, bawat pagod na inaalay mo para sa Kanya. Kung ginagawa mo ito sa Panginoon, darating po yung panahon na naman natin yan. Darating po ang Panginoon, panahon na ang gantimpala ng Diyos ay laging nasa tamang oras. Hindi po siya huli. Amen. Kung lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, lahat ng iyong pananawin, ang goal mo ay mabigyan ng kalulatian ng Panginoon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Kapatid, huwag mo itong kalilimutan. Huwag kang mainit. Amen. Huwag kang mainit. Tuloy lang. Focus lang. Bigyan ito. Kasi, ang gantimpala ng Diyos, laging hanggang. Akala mo lang wala pa. Nare-ready na. Amen. Akala mo lang wala pa, ito na pala. Nakalaan na. May ginagawa ng Diyos. Tuloy na.
Baka kasi kapag tumigil ka at kumilos ang Diyos, akala mo tapos na. Pero hindi pa pala. Amen? So, tunay na gantimpala yung kanyang kaluguran. Tandaan po natin, ang pinakamataas na gantimpala ay hindi yung pera, posisyon, at promosyon. Hindi po. Kasi darating din ang panahon na mawawala yan. Darating din yung panahon na mayroon kang kakompetensya. So, hindi ba sabihin, wala na. Hindi ka na magkakaroon ng joy. Hindi ka na ulit magiging mabigat na naman ang iyong trabaho. Kasi may hangganan lahat ng ito. May hangganan ng pera, may hangganan yung estado, may hangganan yung posisyon sa trabaho. At madalas nga, akala mo okay na pero magdang muli, nasisira. Wala pong kasiguraduhan. Pero tandaan po natin, ang nais natin, nagatimpala yung kaluguran ng Panginoon. Masarap niya itong mapakinggan yung sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga alipin. Good and faithful servant. Diba? Na yaman na pagkatiwalaan kita dito sa pag-aalaga ng mga espesyal na bata. Di ba yung mga ganun? Yaman na pagkatiwalaan kita doon sa mga mahihirap na trabaho pero hindi ka pa rin sumuko. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang sarap marinig ko na balang araw sa ating mga ginagawa, mismo ang Diyos. Amen. Hindi yung ibang tao na nakangiti sa iyo ngayon pero ingit na ingit pa rin. Diba? Ingit ka rin! Sana ako yung natin. Diba? Or sa tayo naman. Wala ka na rin. Pero kung ang Diyos ang siyang tagapag-reward, asahan mo, lagi po yan nasa tamang oras. Tiyak. At higit sa lahat, nais ng Panginoon na ito ay magbibigay sa atin ng kasiyahan walang hanggan. Hindi lamang po ito ang reward natin, mga kapatid. Hindi lamang dahil nag-increase ang iyong income. Masaya, di ba? Masaya. Pero madalas, nag-increase din ang expenses. Lungkot ka na naman. Pero iba yung alam mo na ano man ang aking ginagawa, ito'y para sa Panginoon, magsusumikot ako, itutuloy ito. Amen. Ano na ba yung mga practical na pwede po natin gawin? Sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating mga ginagawa, una, simulan po natin yung araw sa pananalaman. Kung baga, iyalay mo na agad sa Lord yung bawat araw. Na Lord, ito, linggo, lunes na lunes, magtatrabaho ako, pero salamat. Diba? Ito yung gagawin mong dalawin na pagpapala. Ngayon pala, Lord, i-prepare mo na ako doon sa aking mga mahirap kausap na client, mga estudyante, mga kaklase. Diba? Tingin mo na kaagad sa Lord, para sa Panginoon ko, Lord, bigyan mo nga ako ng lakas, bigyan mo ako ng wisdom. Pangalawa, magtrabaho na may integridad. Lord, ngayon pala ito ang mission field ko. Hindi lang ako narito para kumita. Narito ako upang pakilala ka sa Kanya. Kung kailangan mo na magalit, pero magagalit ka na may katwiran. Kasi pwede ka mo magalit. Okay? Basta may katwiran, walang puto kita. walang halo na sasabihin natin, hindi ka ba nala katulad ni Jesus? Kung mali, mali. Okay? Magtrabaho kayo na may integrity. Maging tapat doon sa iyong ginagawa. Then, iwasan na pagreklamo. Ang laking tulong po nito. Then ako tinuturuan ni Mrs. Sa tuwing ako nagdadrive na. Ako yung commentator. Okay, hindi nag-crash talaga yung signal lights. Araw-araw napakasiguro mo sa Barrio Toto. Na halos talagang ito po, literal, ganito lang po yung pagitan namin. Kapag dumadaan ako doon, may mga tricycle pang nakaparada. Ganito lang po. Ay, bigit sa akin sa Rizal eh. Tati, nagawa mo yan? Nakadaan ka dyan? Hindi mo ako humihinga. Totoo, kapag nagdadrive ako, yung kailangan mo huminto, daan-daan kang grabe. Iwasan ang pagre-reklamo. Hindi ko inabuha na lang.
Palitan po ito ng pasasalamat at positibong pananaw. Yes, Lord. Hallelujah to the blessing. Diba? Pagpapalain mo ko dito. Yes, mahirap, pero hindi sumusuko. 3, 4. Sabi nga, sa Pilipos 2:14, gawin ninyo lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Sulat ko nga po, para meron. Uy, sabi pala ni Panginoong Pilipos, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Then, number 4, gamitin ang trabaho bilang paglilingkod sa Diyos. Na from now on, naglilingkod ka sa Diyos. Hindi ka naglilingkod na sa amo mo, hindi ka na basta nag-aaral, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Yung mga simple, mabibigat na trabaho, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Ginagawa ko ito sa inyo ng pagsamba. Ngayon pa lang, Lord, sasamba na ako sa iyo. Nakikita niyo siya. Kasi ginagawa mo naman yan, hindi madali, challenging, pero Lord, magsisimula na ako maglingkod sa iyo. Lunes na Lunes, maglilingkod ako sa iyo. And lastly, magpahinga sa biyaya ng Diyos. Hindi po sa lakas mo, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Na ginagawa mo ito, Lord, kailangan ko ang yung lakas. I can do all things through Christ. Na lahat ng mga gagawin ngayon sa aking pagtatrabaho, Lord, kapos ang aking lakas, kapos ang aking kakayanan. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ko ng kapahinga. Umaasa po ako sa iyo. Lagi ko itong binabanggit sa panahon na ako ay nagdededicate ng mga trabaho. Last time, nasa salon po ako. At sabi ko sa kanila, ito yung favorite verse ko. Awit 127 verse 2, hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga kung bumabangon, gabi-gabi kung humihilay, sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang bahay. Amen. Sa panahon stress ka na, plano kayo. Lord, hindi mo plano sa akin. Yes, gusto ng Lord, maging masigasig po tayo. Amen. Gusto ng Lord, magtrabaho tayo. Pero, hindi ka nakadesign na umaga ka, babangon gabi-gabi ka, hindi ka nakadesign. Pwede, sabihin natin night shift. Pero, hindi pa rin may kapahingahan na gusto ibigay sa iyo. Kasi, mahal ka ng Panginoon. Amen. Pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang mahal. Kapag pagod ka na may stress, tandaan po natin. Nasa buhay po natin, ang ating goal, Jesus is my boss. Na ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating gagawin, bawat araw daw ay may saysay, at bawat pagod ay may gantimpala kapag si Kristo ang ating boss. Kung tao hindi na-appreciate, ang Lord na-appreciate yan. Amen. Kung yung tao hindi nila nakikita, ang Diyos nakikita yan. Gawin mo na may pagsisikap ng may layunin. Dahil sa uli, si Jesus pa rin ang boss. Mawawala yung iba't ibang boss. Ikaw akala mo ikaw ang boss, baka kaya ka pagod na pagod. Hindi po ikaw ang boss. Sa iyong negosyo, hindi ka pa rin ang boss. Kundi ka pa rin. Kaya sa oras po nito, inanyaya ko po ng bawat isa na tumayo po tayo. Kung akala po natin, kung tayo pagod na sa ating mga trabaho, sa ating mag-aaral, sa ating mga ginagawa, sa oras po nito, ang Diyos nagpapaalala sa atin na ibigay mo sa Kanya. Hingin mo sa Kanya yung lakas, karunungan, walang ibang paraan. Okay? Hindi ka niya bibigyan ng 365 day off. Nais ng Diyos na sa bawat araw, sa bawat trabaho na yung ginagawa, sa bawat pag-aaral na yung ginagawa, nag-iipon ka rin. Naghahanda ka rin yan para sa pagpapala ng Diyos. Nais ng Panginoon na ipadama sa iyo na nakikita niya yung ginagawa. Bawat pawis, bawat pagod, sa bawat tapat mong trabaho, ay hindi nasasayang dahil ginagawa mo ito para sa Kanya.
Kung ginagawa mo ito para sa Kanya, nais ng Panginoon ay nagpalakasin kami. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Father God in heaven, patawarin po kami. Kung noon gusto lang namin maghanap buhay para sa aming sarili, sa aming pamilya, sa kasikatan, Panginoon, o kakalwan ng buhay. Sa oras po na ito, nais po namin ibigay sa iyo ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, ang aming mga pag-aaral. Sa oras po na ito, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Alisin mo po lahat ng stress, lahat ng kapaguran. Patuloy na maranasan namin ang kapahingahan na nagmumula sa iyo. Pinagpapahinga mo ang iyong mahal. Sa oras po nito, hiniling po namin maranasan namin ang kapahingahan. Na kahit konting pahinga, Panginoon, nandun yung satisfaction, Panginoon. Nandun yung fulfillment na every time that we are stressful, Panginoon, na gusto namin sumuko, na kahit anong lakas, anong tagal, anong dami ng panahon na aming binubukol dito pero walang nangyayari. Lord, sa oras po rito, baguhin mo ang aming pagtanaw. Alisin mo yung mga kabigatan na bukas sa aming paglabas sa aming mga tahanan, magkakaroon kami ng ibang kagalakan, Panginoon. Na bukas sa aming pagsisimula ng trabaho, ang iba rito mamayang hapon, o mamayang gabi, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, na kayo po yung gagawa, kayo po yung pipilo sa kanila. Tulungan mo po sila na sa oras na ito ay mabago yung pananaw patungkol sa trabaho. Gusto mo silang pagpalangin. Gusto mo silang kumasenso, Panginoon. Gusto mo maranasan nila yung hindi masukat mo pagpapala. Subalit sa kanilang mga kamay, dadalo yung mga bagay. Wala sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gusto mong pagaluyin, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya. Habang ginagawa namin ito para sa iyo, hindi para sa tao. Na ngayon, Panginoon, inaalay po namin ito. Na ito yung aming pagsamba sa iyo. Na ito ay gagawin namin na may kagalakan, Panginoon. Na naroon ang aming mga puso. God, in the mighty name of Jesus. Maging sa mga kapatid namin na sa mga online, Panginoon. Lalo higit yung mga kapatid namin nasa ibang bansa, Panginoon, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, tulungan mo nga po sila. Nadarating yung panahon, hindi na nila kailangan magkahiwa-hiwalay ng buong pamilya. Bagos kaya mo silang pagpalain ng sama-sama. Father, in the name of Jesus, sa oras po nito, patuloy ng kapahingahan, kalakasan, kagalakan, Panginoon. Lord, ang reward mo, Panginoon, kayo ang magre-reward nito sa bawat isa. Lalo higit sa panahon kami iyong kaharap, Panginoon. Good and faithful servant. Ang sarap marinig na kayo ang magbabalidate ng aming mga ginagawa. Na sa aming mga ginagawa, Panginoon, mararamdaman namin ang iyong kagalakan, Panginoon. Na ang aming goal is to please you. Na ang aming goal, Panginoon, ikaw yung aming mapangiti. Ikaw ay aming mapakagalan, Panginoon, sa mga talento, sa mga kakayanan, Panginoon, na aming gagamitin para maging pagpapala sa aming pamilya, sa ibang tao, lalo higit para sa iyo. Gamitin mo nga po ito. Paunlarin mo pa nga po ito, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-focus sa iyo. Galingan pa ng higit, Panginoon, yung best, Panginoon, na aming paggawa, Panginoon. At ang lakas mo ang siyang magsusustain nito araw-araw sa aming mga buhay. Ang lakas mo'y sapat para sa amin. Hindi lang pang isang araw, kundi sa bawat araw na magdadaan. Kung ito'y aming gagawin para sa iyo, Panginoon. Lord, ang kalakasan, ang kapahingahan, ang pagpapala ay papadali mo sa bawat isa.
Maraming pong salamat sa iyong pagpapala. Maraming pong salamat sa mga regalo mo. Salamat po sa mga trabaho na binigay mo sa amin. Salamat po sa mga negosyo na pinagkatiwala mo sa amin. Na mula ngayon, ito'y magbibigay ng balatian at pagsamba para sa iyo naman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Last na po ito. Kapag si Kristo ang iyong boss, bawat trabaho ay may saysay, bawat pagod ay may halaga, at bawat araw ay may gantimpala. Purihin po ang Panginoon. At purihin po tayo. Amen. Praise God. Pwede po ba tayo mulit tumayo para sa ating tithes and offering? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ang Diyos ang ating gantimpala. Amen. Hallelujah. Tayo po yung mga panalangin. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umaga na ito, Lord God, na naranasan namin ng iyong presensya, Lord God, simula pa, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord God, sa mga salita mo na naaral namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na nais mo kami pagpalain, Lord God. Hallelujah. Salamat na, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon. Ito'y pagpapala mo, Panginoon, sa amin. Ito'y biyaya mo, Lord God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, lahat ng aming mga trabaho, negosyo, Panginoon, gawa ng aming mga kamay, Panginoon, maging kaluguran ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kaligayahan sa aming puso, Lord God, sa tuwing kami gumagawa para sa inyo, Lord. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon, ang tingnan namin sa tuwing kami nagtatrabaho, sa tuwing kami nasa negosyo, Lord God. Ikaw lang ang makita namin, Lord God. Ikaw lang din, Panginoon, ang makita sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang aming tithes and offering, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng maligayang puso sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagsama. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong biyaya, Lord God. Maraming salamat ka, Panginoon. Hallelujah. At itinataas namin ang pagbibigay nito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.